rumor spread like wildfire. Paul McCartney had died in a car crash, and the Beatles replaced him with an imposter. 1966, the real Paul McCartney died in a car accident. The remaining three Beatles, possibly with the assistance from the British government, chose to cover up his death and seek a lookalike replacement to fill his place. This was the infamous Paul is dead theory. According to this theory, Paul died in 1966 in a car crash. The most beloved member of the world's biggest band is dead at 24. What's up folks? Ako si Tips at welcome sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga kwento sa likod ng mga bagay-bagay. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking conspiracy theory noon na maaaring pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon. Pero bago tayo pumunta dyan, imagine this. Isa ka sa pinakamalaking celebrity sa buong mundo. Million of fans ang nakasubaybay sa bawat galaw mo. Pero isang araw, bigla kang namatay sa isang car accident. At sa halip na ipaalam mo ito sa buong mundo, pinalitan ka ng isang kamukha mo. Hindi ito plot twist sa isang Hollywood movie. Ito ang isa sa pinakasikat at pinakamatagal na conspiracy theory sa music history. At ang taong sinasabing namatay, si Paul McCartney ng The Beatles. Hanggang ngayon, may mga taong naniniwala na ang totoong Paul McCartney ay namatay noong 1966. At ang Paul na nakikita natin ngayon ay isa lamang impostor. Pero saan nga ba nagsimula ang mga rumor na ito? Ano ang mga ebidensya na ipinapakita ng mga conspiracy believers? At bakit kahit makalipas ang halos 6 na dekada, hindi pa rin ito tuluyang nawawala? Isang college newspaper ang naglabas ng article tungkol sa isang kakaibang rumor. Kasabay nito isang radio DJ sa Detroit ang nakatanggap ng tawag mula sa isang caller. At ang sabi ng caller, hindi na si Paul McCartney ang tunay na Paul. At mula noon, parang isang apoy na kumalat ang conspiracy tungkol kay Paul. Pero ayon sa mga believers, mas maaga pa raw nagsimula ang lahat. Noong November 1966, ayon sa kwento, nagkaroon daw ng matinding argumento si Paul habang nasa recording session kasama ang The Beatles. Umalis daw siya ng galit. Sumakay sa kotse at habang nagmamaneho, na-aksidente raw siya at namatay. Dahil sa sobrang laki ng The Beatles noong mga panahong iyon, natakot umano ang kanilang management na baka magdulot ito ng panik sa buong mundo. Kaya ayon sa conspiracy, umanap sila ng isang taong kamukha ni Paul McCartney. At dito pumasok ang pangalang William Campbell. Siya raw ang lalaking pumalit kay Paul. Pero tandaan, hanggang ngayon, walang opisyal na dokumento o mapagkakatiwalaang ebidensya ang sumusuporta sa kwentong ito. Pero para sa mga conspiracy theorists, hindi raw kailangan ng dokumento dahil ayon sa kanila ang The Beatles mismo ang nag-iwan ng mga clues. Clue number 1, ang Abbey Road. Ito marahil ang pinakasikat. Tingnan ang cover album ng Abbey Road. Para sa ordinaryong tao, 4 lang silang tumatawid sa pedestrian lane. Pero para sa mga conspiracy believers, isa raw itong funeral procession. Si John Lennon, nakasuot ng puti na mistulang pari. Si Ringo Starr, nakaitim, parang Undertaker. Si George Harrison, nakasuot ng denim na mistulang grave digger. At si Paul, nakayapak. Sa ilang kultura, ang mga taong namamatay ay inililibing ng walang sapatos. Napansin din nila na si Paul lang ang hindi kasabay ng hakbang katulad ng sa iba. Coincidence o intentional? Ang ikalawang clue, ang Volkswagen Beetle. May isang puting Volkswagen Beetle sa gilid ng kalsada. Ang plate number nito ay LMW 28
ay F. Para sa mga believers, ang ibig sabihin nito ay Linda McCartney whips 28 if kung buhay pa si Paul nung mga panahong iyon. Pero may problema sa theory ito. Noong kinunan ng larawan ang imaheng ito, 27 years old pa lang si Paul. Mali agad ang computation. Pero hindi nito napigilan ang pagkalat ng theory. Clue number 3, ang backmasking. Sa previous videos natin, nabanggit din natin ang backmasking. Ang mga kantang inawit ng pabaliktad at nagkaroon ng kakaibang meaning. Pero ang backmasking sa kaso ni Paul McCartney ang isa sa pinaka-creepy. May mga fans na binaliktad ang mga kanta ng The Beatles. Sa kantang Revolution 9, inaangkin ng ilan na ang paulit-ulit na number 9 kapag binaliktad parang nagsasabing turn me on, Dead Man. Number 9, number 9. May iba pa raw na nakarinig ng Paul is dead. Pero ang tanong, ayun ba talaga ang sinabi o ayun lang ang gusto nating marinig? Ang ika-4 na clue ay tungkol sa Sgt. Pepper. Isa sa pinakamadalas gamitin bilang ebidensya kapag tiningnan daw ang album cover parang isang funeral ceremony. May mga bulaklak, may mga taong seryoso ang mukha, at may kamay pa na tila nakapatong sa ulo ni Paul. Sa ilang paniniwala, ang kamay sa ulo ay simbolo ng kamatayan. Pero walang miyembro ng The Beatles ang nagsabing iyon ang kahulugan nito. Interpretasyon lang ito ng kanilang mga fans. At ang ika-5 clue, mapapansin daw na nagbago ang mukha ni Paul. Ito ang isa sa pinakamalaking argumento ng mga believers. Ikinukumpara nila ang mga larawan ni Paul bago at pagkatapos ng 1966. Ayon sa kanila, iba raw ang ilong, iba ang tenga, iba ang panga. May mga nagsabi pa nga na nag-iba rin daw ang taas ni Paul. Pero ayon sa mga photography experts, normal lang ang pagbabago ng mukha dahil sa edad, camera angle, hairstyle, sa anggulo ng ilaw, weight changes, at image distortion. Hindi ito sapat para sabihing ibang tao na siya. Ito ang pinaka-interesting na bahagi. Hindi dahil may solid na evidence, kundi dahil mahilig ang mga tao sa mga patterns. Kapag may nakita tayong magkakaugnay na detalye, automatic gumagawa ang utak natin ng kwento. May tawag dito ang psychology, apophenia. Ang tendency ng tao na makakita ng koneksyon kahit wala naman talaga. Kapag naniwala ka na sa isang theory, lahat ng makita mo ay magiging clue. Lahat ng lyrics, may hidden message. Lahat ng album cover, magiging secret code. At dahil mahilig ang The Beatles sa symbolism at artistic experiments, naging perpektong playground ito para sa mga conspiracy theories. Pero ngayon, alisin natin ang mga theories. Pag-usapan natin ang mga facts. Walang credible evidence ang nagpapatunay na si Paul ay namatay noong 1966. Walang police report na nagpatunay sa conspiracy. Walang verified witness, walang official government cover-up na napatunayan. Paul McCartney himself has repeatedly denied the rumor. That Paul McCartney was dead and that you are not Paul McCartney, you're an imposter pretending to be Paul McCartney. How did this come about? And for years I've been able to fool people. Madalas pa nga niya itong gawing biro sa mga interviews at patuloy rin siyang gumawa ng magagandang musika. Nag-tour sa iba't ibang bansa at nagbigay ng libo-libong appearances sa loob ng maraming dekada. Kapag sinuri ang bawat clue, karamihan ay coincidence lamang o interpretasyon lang ng mga fans. Kaya sa pananaw ng mga historians, journalists,
and Beatles experts, ang Paul is Dead ay isa lamang sa pinakasikat na urban legends sa music history. Hindi dahil totoo ito, kundi dahil ipinapakita nito kung gaano kabilis kumalat ang isang magandang kwento kapag pinagsama-sama ang mga coincidence. Nakakatuwang isipin ang mga ganitong conspiracy. Nakapagbigay sila ng excitement at curiosity. Pero mahalaga ring tandaan na ang magandang kwento ay hindi otomatikong nagiging katotohanan. Sa panahon ngayon, napakadaling kumalat ng mga impormasyon at pati na rin ang mga maling impormasyon. Kaya bago tayo maniwala sa isang viral theory, magandang ugaliing maghanap ng mapagkakatiwalaang sources at tignan ang buong konteksto. Ngayon naman, gusto kong marinig ang opinion mo. Kung nabuhay ka na noong 1969 at nakita mo ang lahat ng clues na ito, maniniwala ka rin ba na pinalitan si Paul ng isang impostor? O isa lang ba itong napakagandang urban legend na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin? Comment your thoughts below. Respect all opinions. Pero let's keep the discussion based on facts and healthy curiosity. At kung gusto mo pa ang mga ganitong content tungkol sa mga mysterious cases, conspiracy theories, historical mysteries, at unsolved stories, don't forget to like and subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga future videos natin. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo next time sa susunod na video. Again, this is Tips. Maraming salamat, Tipsies!